So bukas na nga po mga ka-One Stories ang Game 2 ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Marami nga po ang umasa dahil sa gagawing adjustment ni Coach Jason Kidd, kaya nilang makasabay sa shooting at opensa ng Celtics. Nakita nga natin sa Game 1 na talagang agrabyado sila lalo sa 3-point shot na siyang nagpalayo ng kalamangan na sinabayan pa ng pag-struggle nila sa unang dalawang quarter. Pero ayon nga kay Kyrie Irving, hindi pa rin naman nga daw ito ang oras para matakot o magpanik dahil lamang sa unang talo. Kahit nga si LeBron James, mga ka-One Stories, nagsabi sa podcast na naniniwala siya na kakayanin ng Dallas na gumawa ng game plan sa Game 2. Alam nga po ni LeBron na nasa likod ng Dallas Mavericks ang Lakers Nation. Sanig puwersa na nga ito. Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng ibinulgar na balita at ang update kay Klay Thompson. Malabo na nga daw bumalik ito sa lineup ng Golden State Warriors. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Well, Game 2 na nga po bukas mga ka-One Stories. Mababaon na nga ba sa 0-2 ang Dallas Mavericks o makukuha ng Boston Celtics ang kalamangan sa 2-0? As of today, hawak muli ng Celtics ang lahat ng advantage. Home court pa rin nila, no injuries reported, and mas mataas ang confidence nila ngayon na maipanalo ang Game 2. Pero positibo pa rin naman ang hawak ni Coach Jason Kidd dahil ayon sa kanya, hindi pa rin naman ito ang oras para magpanik dahil may game plan pa rin naman silang nakahanda para sa susunod na laro. Ayon pa nga po sa naging interview nito, naniniwala siya na hindi si Jason Tatum ang best player ng Celtics bagkus si Jaylen Brown nga ito. Kaya eto na nga mismo ang target nilang ma-contain next game. Nga pala mga ka-One Stories, base sa naging podcast ni LeBron James, sinabi nga nitong naniniwala siyang makakagawa ang Dallas ng pangontra sa opensa ng Celtics. Pinahayag rin naman ito na nasa likod ng Dallas Mavericks ang Lakers Nation para suportahan sila. Kita nga nito na sa ginawang survey na halos lahat ng states sa Amerika, Dallas Mavericks ang sinusuportahan at paboritong magkampiyon. Ika nga ng iba, sana'y puwersa na si LeBron para sa Dallas Mavericks. Alam naman natin noon pa rooting na si LeBron kay Kyrie Irving, kaya hindi katakataka na Dallas Mavericks ang sinusuportahan nito. Dagdagan mo pa ng rason na kung manalo ang Boston, mauunahan sila nitong makakuha ng 19 championship sa NBA at hindi ang Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda naman tungkol sa update kay Klay Thompson, para nga sa kaalaman ng lahat, July 1st tapos na ang hawak ng kontrata ni Klay sa Warriors. Ibig sabihin mga ka-One Stories, eto na ang oras para hanapan ni Klay ang kanyang bagong kupunan. Kung inyong matatandaan, binigyan rin naman nga sana ng Warriors ng contract extension si Klay, ngunit tinanggihan niya nga ito dahil sa hindi niya gusto ang kontratang binigay. Naniniwala siya na kahit man malamya ang kanyang performance nitong season, alam niya pa rin ang kanyang worth dahil gusto nga nitong makakuha ng max contract gaya kay Draymond Green. At mukhang mas lumabo pa ang pag-alis nito at luminaw lalo ang pagiging free agent niya matapos magpahayag ang columnist ng The Athletic na si Marcus Thompson II na malabo nang bumalik pa si Klay kung ang trato sa kanya ay parang role player lamang. Oras na nga para maghanap ng bagong team na magbibigay sa kanya ng mas magandang oportunidad. Sa pagkakataong ito, para sa mga fans ng Warriors, ihanda nyo na ang sarili nyo dahil ito na ang huling taon na buo pa ang Splash Duo.